Matatapos na yung mga people pleasing na ugali, kung lagi mo piniplease yung family mo, lagi mo sila pinagbibigyan. It's time na prioritize mo din yung mga pangangailangan mo. Tingin ko kasi medyo nahirapan ka sa mga nakaraang buwan. Mukha mo napapakita na emotionally napapagod ka, nahihirapan ka na. So kung dumaan ka sa napakahirap na pagsubok, ito na yung pagkakataon para magsimula ulit. Kung pakiramdam mo maraming mga tao na tinuring mong parang kapamilya ang nagbigay sa iyo ng kabiguan, ito na yung time na magpapatawad mo yung mga tao na yun. Slowly, makapag-healing ka sa pangit na nangyari. So marami kang ila-let go. Marami kang kakalimutan, tatanggalin sa life mo. Magkakaroon ng mga pagbabago. So yung group number 1, tingin ko more nag-resonate siya kung birthday mo sa matang August, or kung meron kang family member more feminine, let's say mother or anak na babae or lola, na significant sa kanya yung buwan na to. Yun, kung dumadaan ka sa healing, let's say lang, nagpapagaling ka, nagpapalakas ka, tinatry mo makabangon, makaahon, kung ano man yung dark na nangyari sa'yo, that's a good sign na tapos na yun. Makapag-healing ka, makarecover ka sa kung ano man yung mga pangit na nangyari. So maraming pumunta dito sa group number 1, dumaan talaga sa dark night of the soul. Ano yan yung pwede mo na rin tawagin midlife crisis, or dumadaan ka sa midlife crisis na may mga nangyari sa buhay mo na gusto mo nang matanggal, gusto mo nang mawala, gusto mo nang magsimula ulit. At pag lumalabas ang Wheel of Fortune, sign siya ng pagbabago. Pag paulit-ulit yung nangyari sa buhay mo, na parang sirang plaka, paulit-ulit, is a sign na binibigyan ka ni God or ni universe ng pagkakataon na makita na meron ako ditong pattern na paulit-ulit sa buhay ko. I see you. And makakapag-goodbye ka na doon. Kasi kailangan naman natin siya makita. Pag nagkakaroon ka ng existential crisis, parang question mo yung life, ito na ba yun? Ito na ba talaga yun? Ganito lang ba talaga ang life ko? Tatrabaho, kikita, uubusin, tapos trabaho, kikita, uubusin, trabaho, ulit-ulit. Mas baga dito ka sa moment na parang pagod na. Parang ang tagal ko ng ganito. Hindi ko na alam kung paano pa magbago yung life ko. Kung nag-resonate ka sa binabanggit ko, then August is a good start. Pwede kang mag-start ulit. Hindi ka mag-start sa zero talaga. Chika ko lang. Hindi ka mag-start sa wala. Kasi meron kang mga natutunan na kung ilang taon ka na nabuhay sa mundo, yung mga taon na buhay mo, may wisdom kang galing doon. Meron kang nalalaman na ikaw lang ang nakakaalam. Na sana i-share mo sa amin. Huwag ka magdamot. I-share mo. Alam mo yan. Tingin ko marami natutunan sa yung family members mo. Marami silang nahugot ng mga lessons dahil sa life na meron ka or dahil sa mga binanggit mo, sinabi mo. Kasi kung in-observe na sa reading, so may tuturing ka nila na mentor, teacher, pwede din second mother, lalo na kung tita ka, the best tita, tingin nila ang dami nilang matututunan sa'yo. Pero isa kang matulungin na tao. Naawa ka talaga sa mga taong dumadaan sa mahihirap na pagsubok. Gusto mo talaga silang tulungan. Gusto mo silang iangat. Meron kang tendency na maging breadwinner. Sa buwan na to, kakaroon ng pagbabago na. Hayaan ko na yung ibang mga responsibilidad na hindi naman talaga sa akin. Kusa nang mawala. So, pas mo mag-set ka ng boundaries, may mga limit ka na rin kung anong pwede mo itulong sa mga tao. Kung dati, all out kang mag-support, all out kang magbigay ng kung anong meron ka. Tingin ko ngayon medyo pinag-aaralan mo. Kung may mga problema sa pamilya, yung posibilidad ma-resolve siya is mataas. Kung may mga tampuhan sa family, ito na yung best time para tanggalin na yon or alisin na yon. Kasi makakabuti sa atin magtanim na sama ng loob. Yes. So, mabigat siya. Parang dark energy. Pag mayroon kang galit sa puso mo. Kung may tampo ka, galit ka sa isang tao,
Kasi naman yung person na yan. Medyo mas sarili mo ng time para pag-isipan yung nararamdaman mo. At tingnan kung mapapatawad ko ba talaga yung person na to. Yung second card dito, more to sa love and relationship. I see the star nandito. So kung lumalabas si the star sa reading, isa sign na very positive naman yung love and relationship. Kung single ka, isa sign na may tao na nakakapansin sa'yo. May secretly humahanga sa'yo. Kung tinatanong mo sa reading, ano nakaka-crush sa akin? Tingin ko meron na. Tingin ko marami. Meron kang naiisip na tao nagkakagusto sa'yo. Ang matagal mo nang alam yun. Hindi mo na ma-confirm. Kung nang nasa relationship ka, tingin ko maganda. Tingin ko magpapatuloy kayong magtulungan, magmahalan, maging mabuti sa isa't isa. Tingin ko napatunayan ng person yung pagmamahal niya sa'yo. Dahil hindi ka naman niya iniwan doon sa dark night of the soul na yun. Hindi ka naman niya pinabayaan ng madidilim na yun. Still siya. Kung may partner ka sa time na to, nakikinig ka na reading, then may potential yung relationship niya, lalo na kung titingnan mo talaga yung partner kung sino siya and appreciate mo yung mga ugali na meron siya na magaganda. At kung ano yung hindi maganda, pwede mo din sabihan siya kung ano yung mga hindi mo nagugustuhan. Single ka, makakatagpo ka ng person na nagbabibe talaga sa energy mo. Yung may chemistry talaga kayo. Si Queen of Swords energy kasi maganda siya makita sa career. Kasi sa sign na nag-iisip ka. Hindi ko ano yung trabaho mo ngayon, kung ano man yung karera mo ngayon, pinagpaplanuhan mo siya. So, pwede ko nang sabihin sa kang tao na long term ka mag-isip pagdating sa career mo. Like, ginagawa mo tong trabaho na to kasi alam mo, pag ginawa mo to, dadaling ka nito doon. Let's say, gusto mo ma-promote, dadaan ka muna dito, then pupunta ka doon. Marami sa inyo mapopromote ka talaga ngayon. Kasi Queen of Swords na. Iba sa inyo mag-take ka ng new responsibility. Pwede ka ma-assign as a head of this department. And ikaw nakakaalam. Pwede CEO ka na. Iba sa inyo mag-start ka ng sarili mong endeavor. Ikaw mismo, ikaw ang boss. Kasi nakita ko si Queen of Swords, boss energy. Ngayon, kung sa career ko, ikaw ang boss, then pag-aralan, takot ba sila sa'yo? Magpa-survey ka sa office and then tanungin mo, takot ba kayo sa akin? Actually, maraming mga nagtatrabaho sa opisina takot sa'yo Ngayon, tingin mo boss mo to. Sa pag-aralan, bakit ka naiilang sa kanya? Why? Naninigaw ba siya? Tapos yung boses niya. Kasi minsan yung mga tao, hindi naman sila naninigaw. Hindi lang taga siya magsalita. Modulated yung boses, malakas. Kasi kailangan nilang masabing kailangan nilang sabihan. Ako kasi hindi Ako soft-spoken, you know? Hindi ako yung malakas na boses. Hindi. Pero may mga tao sa opisina, parang may mic, alam mo yun, nagsalita, rinig hanggang doon sa dulo. So kung isa kang taong soft-spoken, pag nahihirapan ka sa work, pag may mga taong malalakas sa boses, papakita nito sa career na nito yung pagkakataon mo para mapagsing ka ng boss mo, makita niya yung tanino mo, yung galing mo, kung ano talaga yung potential mo. Kung ano yung potential mo, makita niya na mayroon ka talagang malalaman. Ito yung pagkakataon mo para ma-recognize ka, mapansin ka. So magkakaroon ka ng moment na yun. Makikita ng boss mo na mayroon kang potential. Kung may opportunities na dumating sa work, sa trabaho mo, pagkakataon sa'yo para makita ka, makapagsalita ka, makapunta ka sa gitna na yun, punta ka sa stage, i-grab mo. Ano masama? Nakita ko sa Queen of Swords, more siya communication. So, pagsasalita. So, pwede siyang public speaking, pwede siyang pagsasalita, pwede din siya sa pagtuturo. Kung teacher ka din, claim mo ito talaga yung reading. Sa kang teacher, sa kang doctor, sa kang therapist, sa kang healer, sa kang public servant, sa kang public speaker, sa kang motivational speaker, or sa kang educator. Then, pasok ka dito sa group number 1. Kung isa kang tao na nagtuturo, nag-educate, namibigay ng impormasyon,
Kung isa ka writer, yes, pwede rin. Nakita ko lang si Queen of Swords as sign ng intelligence. Kung isa matalinong tao, magaling ka sa communication, mga ka-message na gustong sabihin, yan ito yung pagkakataon mo para magawa yun. Ito magandang career mo. Sa month na to, kakaroon ka pagkakataon na mag-shine. Makita nila magaling ka, imbes nyo ma-promote. Imbes nyo mapalapit ka sa boss na dati na intimidate ka. Matatakot na takot ka ngayon. Ito yung pagkakataon para mas makilala mo yung boss mo, mas makita mo yung perspective niya kung bakit ganun siya. Pag personal development naman tayo tumingin, think ko more magkakaroon ka ng pagkakataon na ma-develop talaga yung sarili mo. Ang gusto may award ka. Kung ano yung award na yun, pag-aralan, di magkaka-award ka. Kakaroon ka ng achievement. Ngayon, kung may hinihintay ka award, reward, achievement, play mo na ito na yung month na yun para sa'yo. So, pag-usapan natin, biggest challenge sa month ng August. Sa tingin kang pinaka-challenge mo sa buwan na to is procrastination. Yung tipong may gusto kang gawin pero napapagpaliban mo siya. Possible din very excited ka sa mga bagay na naiisip mo. Kaso nahihirapan kang gawan siya ng talagang plano. Pwede din nakaka-apekto dito yung pinaka-month talaga kasi may mga bagay na nangyayari sa buwan na nakaka-apekto sa plano mo. Isa na dyan ng weather. Weather. Isa na yan, possible. Isang possibility lang. Malaking epekto nito sa mga plano mo. So, think ko yun yung mga challenges mo. Marami kang gustong gawin, hindi mo maisagawa, or masyadong malaki yung iniisip mo, or pinaplano mo, nahirapan kang paliitin lang siya, or magsimula. Or kung nakapagsimula ka na, nawawala yung motivation, parang tinatamad minsan. Parang gusto ko nalang matulog, gusto ko nalang magpahinga. Ayoko munang gawin to. So, yung mga bagay na pwedeng maging challenge sa'yo sa month na to. Tingin ko hindi naman siya malaking-malaki. Wala naman ako nakikitang malaking problema darating. Tingin ko lang, may mga nangyari lang na maliliit na nakaka-apekto sa'yo sa month na to. Ano mga sample nito? Like, mga ibang responsibilities, pwede din na natidistract ka ng ibang tao, pwede din na madaling mawala yung motivation, nahihirapan ka mag-focus. Yung iba sa inyo nagpo-procrastinate talaga. Pinagpapaliban mo yung mga dapat mong gawin. Iba sa inyo nawawalan ka ng ganang gawin. Yung mga dapat mong gawin. Or naghihintay ng makakasama. Ngayon dito sa next card, ang tanong natin dito, ano yung pinaka makakatulong sa'yo? Kung meron ka talagang gustong makuha sa month ng August, sa tingin ko makakatulong sa'yo, help yourself. Ano mo, kung ano yung sa tingin mong kahinaan mo, maghanap ka ng makakatulong sa'yo. Kung nasin lang, tinatamad ka talaga. Hindi makakatulong sa'yo magkaroon ng accountability partner. Ayusin ko accountability partner. Ito maganda pag may partner ka. Sa tingin ko, pag may partner ka kasi meron nagtitingin-tingin din sa'yo. Di ba? Pag nawawalan ka ng gana, nalulungkot ka sa nangyari, may taong concern na nakakakita no, na okay ka lang ba? Ayos ka lang ba? Sumasamahan kita yung mga Pag nag-iisa ka, mahirap to Pag single ka, nag-iisa ka, kalaban mo sarili mo. Pag may partner ka, at least may tao na parang konsensya mo, kukonsensyahin ka ng konti. Akala ko ba mahalaga yun sa'yo? Akala ko ba gusto mong mangyari? May magmamotivate sa'yo kahit pa paano. Hindi ko lang mapapayo sa'yo ng card is, kung mahalaga sa'yo yung goal mo, nagawa mo talaga siya ng paraan na may isagawa siya. Isang kailangan mo ng accountability partners, yung mga tao na will make you accountable. Sabi kasing will make you accountable, talagang sisilipin nila pag hindi mo nagawa. Dito magulang, kapatid, best friend, kaibigan, minsan din partner. Kung makakatulong sa'yo, palibutan mo yung sarili mo ng mga tao na susuportahan ka sa gusto mong mangyari. Bigyan ka ng
support talaga, na hindi ka nila hayaang mawala sa direksyon or tamarin kasi ipupush ka talaga nila na gawin yung dapat mong gawin. Tingin ko din makakatulong sa'yo is magpatuloy kahit wala kang nakikitang improvement. Kasi minsan hindi agad siya nakikita. Kung titignan mo yung card mo dito, butterfly to, diba? So, hindi naman naging butterfly agad ng isang caterpillar. Kasi dadaan talaga siya sa proseso. Papasok siya doon sa parang cocoon. And mag-stay siya doon ng matagal. So, pwede mo tingnan ganyan din yung plano mo. Mayroon siya talagang time na gaganda siya. Kung wala ka pa nakikitang magagandang pagbabago sa buwan na to, then hindi yung sign na walang nagbabago. Minsan invisible pa yung mga pagbabago. Like kung nagtayo ka ng negosyo, ang tingin mo, parang hindi pa kumikita. Hindi yung sign na nag-fail ang business mo. Sign yun na may nagbabago, hindi mo pala nakikita. So, kailangan mong gawin is magpatuloy ka. Tuloy mo pa rin. Kung nahirapan ka sa negosyo, nahirapan ka sa trabaho, nahirapan ka sa ginagawa, hindi ko makatulong yun sa'yo na isipin mo, kung wala pa akong makita ngayon, hindi mo sabihin wala ang darating. Tayo lang nagde-decide na ganun siya, pero hindi naman siya ganun Basta ginagawa mo yung dapat mong gawin, always yan, meron yung epekto, meron yung babalik sa'yo. Basta mag-trust ka sa proseso. Kasi sabi nila, trust the process. Yes. Kasi hindi madali. Kung kalilipat mo lang ng trabaho, kung bago ka lang sa trabaho, talagang magkakaroon ng adjustment. May time talaga na mahirapan ka sa umpisa. Pero, kung itutuloy-tuloy mo siya, pwede siya gumanda pagtagal. Ito lang kita ng, sa tingin ko magiging sitwasyon mo. Kung ano yung pwede mong gawin para matulungan mo yung sarili mo. Ano yung biggest blessing? Marami magkakaroon kang pagkakataon na magkaroon ng other source of income. Yun yung pinaka-biggest blessing. Like kung may work ka ngayon, meron kang isa pang paraan para kumita ng pera. Iba sa inyo magkakaroon ka ng high income skill na tinatawag. Yung skill na yon na makakatulong sa'yo para umangat ka or umasenso ka sa buhay. Ngayon, marami na mga skills na pwedeng makatulong sa atin. Tingin ko lang, meron kang skill na yon na matututunan mo or natutunan mo na pwedeng mong gamitin. So kung magagamit mo siya sa buwan ng August, then makikita mo yung pagbabago. May konti ka makikita ang pagbabago sa buhay mo. Sample nito, content creation. So yung high income skill. Kasi nang nasa content creation ka, natuto ka mag-upload ng mga videos, and mag-edit ng videos, mapapansin mo, gumagaling ka dito, and nag-open to na opportunity sa'yo. So, iba sa inyo, pwede mo monetize na yung ginagawa mo. Iba sa inyo, kung ano man yung business mo, pwede siyang gumanda or dumami yung clients dahil nagpo-post ka din sa online. So, maraming tao nakakakita sa ginagawa mo. So, dumadami yung audience mo, dumadami yung nakakapansin sa'yo. And dahil doon, nakakaroon ka din ng mga pwede mo nang tingin kliyente, referrals, customers. So, magkakaroon ka ng other source of income. Isa sa mga magandang blessing na darating. Di ba sa inyo, possibility na magkaroon ka ng increase talaga sa sweldo? Dahil walang yun other source of income or tumaas talaga yung sweldo mo. Or magkaroon ka lang ng paraan na makadiskarte ng pera gamit ang talino mo or diskarte mo or skill mo. Bigyan kita ng nakikita ko sa mga cards. Pero wala na ako as sa reading group 1. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate sa'yo. And thank you sa panonood ng video natin. I'll see you again on our future reading. Namaste! So napili mo, the Tower card. So kata mga cards para sa'yo. So yung unang card, ano yung overall energy ng month ng August? Second card, love life and relationship. Pangatlo,
career, and finances. Susunod na yung pinaka-challenge ng month na to. Ang payo sa'yo, and then yung pinakahuli, ano yung biggest blessing na makukuha mo sa month na to? Simula tayo dito sa number 1 position, overall energy. Ten of Pentacles. More ito sa kaperahan. Ngayon, ang tanong, may problema ba tayo? Ganun tanong. Hindi ko na kasi meron kang struggle, meron kang pinagdadaanan sa kaperahan. Possible sa month na to, meron kang pinagkakaabalahan, talagang something sa pagkita ng pera. Ngayon, kung isa ka real estate agent, nagbebenta ka talaga ng mga bahay, lupa, pwede mag-claim magkaroon ka ng positive na balita tungkol dito. Hindi ko lang ang tema ng buwan na to is magpakita ng pera. Wala kasi maganda yung buwan kasi maraming pera dumarating or kabaliktaran. Tower kasing pinili mo na card Ngayon, pinag-resonate ka sa message ko sa reading na to. Pagpasok ng buwan, feeling mo, ang parang binabagyo ako ng problema sa kaperahan. Then, pag-aralan mabuti. Kasi maraming tao nakakaranas na to. Tumatas ng bilihin, and daming issues. Ano mo yun? Tingin ko lang, yung tema ng August, medyo nahirapan sa kaperahan, medyo may mga problema dumarating, konektado sa kaperahan. And sabi nila yung pera, isa yan sa mga pinag-aawayan ng mag-asawa. Isa yan Kasi pag wala kang pera, naka-survival mode ka. Nagkatakot. Ano kasi siyang tingnan na yung oras natin, pwede natin gamitin sa pagkita ng pera, and then yung binibili nating pagkain, is galing sa pera natin na ginamit natin yung oras natin para kunin yung pera. Pabalik-balik lang siya. So, pag tingnan mo mabuti, lahat ng gamit sa bahay mo or kung nasan ka ngayon, binili mo. Unless may nagdo-donate sa'yo. May nagbibigay sa'yo. Pero marami dyan, binili mo. And lahat yan, nang nasa paligid mo, galing yan sa pera mo. And para kitain mo yung pera na yan, ginamit mo ang oras mo. So lahat ng gamit sa paligid mo is your life. Binigay mo a part of your life para kitain tong pera na pinambili mo sa mga gamit na to. So kailangan mong tingnan yung mga nasa paligid mo, yung mga gamit mo. Worth it ba siya? Hindi ka nagkakaroon ka ng pagbabago sa mindset. Yung iba sa inyo nagiging ka minimalist. Iba sa inyo hindi ka nakikipagsabayan sa uso. Ayaw mo na nun. Nagkakaroon ka na ng mindset na magtipid or i-downgrade ko yung lifestyle ko. Live below my means muna ako. Mag-save, mag-ipon. Maghanap pa ng isa pang work. Think of more something sa pera. Ngayon, pag ang focus mo pera, mahirap makuha ang pera. Paradox siya. Pag ganun dating niya, pag gusto mo yung pera, medyo mahirap makuha ang pera. Kasi pag focus ka sa pera, parang sinasabi mo rin sa sarili mo na wala ka ng pera. Hindi ka match dun sa pera. So, nagkakaroon ng resistance. So, tingin ko lang, sa month na to, naka-survival mode. Marami nagpunta dito sa group number 2, may decision kang pwedeng gawin. Kung ayaw mo na ng survival mode, nahihirapan talaga sa kaperahan, or marami talagang problema nagpapatong. At kailangan talagang pag-aralan mabuti. Ngayon pag-usapan natin pinaka-challenge. Think kung challenge mo sa month na to is more siya sa mga tukso. Yung tukso naman marami siyang pwedeng meaning. Tukso dahil may tukso talaga sa paligid. Or tukso dahil pag may problema ka sa pera, then minsan natutokso ka din gumawa ng ibang paraan para kumita ng pera. And may mga paraan na siguro hindi ka aya-aya na hindi makakabuti para sa'yo. Yung mga shortcut mo yan. Kung ano man yung shortcut. Kasi wala talagang shortcut sa paningin ko. Tingin ko yung pera is bunga siya ng mga action na ginagawa mo. More siya, sabihin natin na siya yung consequence, siya yung effect, siya yung
resulta. Kapag meron kang ginawang positibo, ng mga pagbabago sa life mo and sa life ng ibang tao. So, may involve na ibang tao. Kasi yung pera naman nakukuha mo is always yung gagaling, diba? Parang galing siya sa labas, papunta sa'yo. So, pag gusto mo na maraming pera, mas marami kang taong kailangan tulungan. Hindi ko lang, may mga tukso sa paligid, may mga distractions, may mga tao na hindi naman worth ng oras mo, pero kinakain yung oras mo. Yung oras mo nga is yung gagamitin mo para kumita ka ng pera. Diba? So, kung yung oras mo kinakain ng mga bagay, sitwasyon, mga hobbies na hindi naman talaga nakakatulong sa'yo, then pwede kang dumaan sa medyo mahirap. Ikaw tong month na to, maraming lessons to sa'yo about protecting your energy, protecting your time, and your attention. Tapos may mga bagay din na alam mo na dapat stop ko na to kung ano man to. Stop ko na tong ginagawa ko, dapat matagal ko na tinigil to. Pero nahirapan kang mag-stop. Ang double card is more temptation, more din siya obsession. Yung obsession, maganda siya kung gagamitin mo siya sa tama. Like kung ma-obsess ka sa pagtatrabaho or ma-obsess ka sa pagkita ng pera, let's say lang yan, nadadami talaga yung pera mo. Hindi ko alam ba't puro pera pinag-usapan natin. Pupila kita. Ngayon, ito talaga yung pinaka-challenge yung sa month na to. Ito talaga yung pinaka-problema. So, it's time mag-sacrifice. Time talagang mag-sakripisyo. Ano na yan, marami sa napunta dito, merong kailangan magbago. Yung Tower card is mga biglaang pangyayari na hindi ka handa. Example nito, let's say, nagkaroon ka ng problema sa kaperahan, ay wala ka namang emergency fund or nagkaroon ka ng extra gastusan, wala kang mahiraman. Mga biglaang pangyayari, always naman yun, dumarating sa life ng tao. So, makakabuti talaga is medyo paghandaan din. Pag-isipan, paghandaan, ano yung pwedeng mangyari? Ano isang hindi natin maiwasan sa buhay natin? Pagtanda. Ito mga ka-useful. Sila tayo pupunta doon. Kailangan natin tingnan yung sarili natin pag matanda na. Diba? Ano yung pwedeng mangyari sa isang matandang tao? Kung hindi ka healthy, kasi lang, hirap ka sa health, then mas pagtanda, marami kang maging issues sa health, and marami kang kailangan pera, marami kailangan mangyari. Tingin ko, marami nagpunta dito na medyo nagkakaroon ka anxiety sa future, takot sa paparating. Tingin ko lang 2 month na to, dito mag-uumpisa yung mga pagbabago. And mahirap siyang gawin kasi may mga bagay kang kailangan ng talikuran, may mga bagay kang kailangan iwasan. Yung Bible source, card to na, choose your battle. So marami kang mga bagay na hindi napapansinin, mga hindi na titingnan, ayaw mo ng pakialaman, tatanggalin mo na yung drama sa buhay mo. Kasi sa maraming panahon, nakita mo yung sarili mo nagrereklamo, pupunta sa social media, nagpo-post sa mga problema mo, nagkakaroon ka wake-up call. Na nakakahiya naman mag-post ng sobrang daming problema ko sa social media kasi lahat pa ng tao may problema. Alam mo yun, it's time maging adult. It's time lang na mag-mature and harapin yung mga problema. Hindi na kailangan i-broadcast pa sa ibang tao. Possible na marami sa inyo magkakaroon ng mindset na gano'n na hindi kailangan nila malaman yung mga problema na to. Kasi maraming tao nabibingin na rin sa problema. Sila din may mga pinagdadaanan, mga issue din silang hinaharap sa buhay nila. So, mas makakabuti na kung kaya ko i-resolve to in private, gawin ko na lang to. Kung kaya ko namang solusyonan to na hindi na kailangan makalabas pa sa ibang tao. Pag-source ka sa card to na mananalo ka, lalabanan mo yung mga kung ano man yung dumadating sa buhay mo, haharapin mo yun, ang buong tapang. So, yung payo sa'yo, kung ano man yung mga pangit na nangyayari sa buwan na to, kaya mo naman siyang maayos pa isa-isa. Hindi siya madala. Tingko ko na isang buwan para ayusin yung mga problema mo. Marami sa inyo talaga tatakbo yung time bago mo isa-ayos lahat. Kung intuitively, pinili mo tong group number 2, bigla lang pumasok sa isip mo na ito yung gusto mong pakinggan, then, teka lang, bakit? Ito yung message na
na napili mo. Yung kung feeling mo sa heart mo, ma'am, hindi naman ako dumadaan sa problema sa kaperahan. Okay naman ang financial ko and wala naman akong mga problema sa temptation, tukso, mga problema na, pwede kang pumili ng ibang group. Hindi ko lang marami napunta dito. May meron ka talaga mga issues na matagal na nandun. Mga long-standing, na matatagal na talaga. Marami na nagpatong-patong na. So, sa buwan na to, kung hindi mo to inayos yung mga nakalipas sa buwan, din darating ito ngayon. Yung mga pangit na nangyari sa buhay natin, ang karamihan doon, hindi talaga siya parang parusa na binibigay ni God sa atin. Bunga siya, epekto siya ng mga ginagawa natin. Hindi lang natin nakikita noon na pag ginawa pa lang natin yun, dadaling tayo dito. Na pag hindi pa lang natin inayos to, ito yung pupuntahan niya. Kung let's say, sample lang to. Kung let's say, hindi ka pumapasok na maayos sa trabaho, absent ka na absent, then nililipas sa buwan, pwedeng dumating yung point na mag-aalanganin ka sa trabaho. Or kung may mga taong tatanggalin, mapasama ka doon. Sample lang yun. Hindi ko siya matatanggal ka sa work. Pero, isa yung halimbawa ng mga pangit na nangyari sa buhay ng tao na akala niya, bigla na lang nangyari sa kanya. Pero pag pinag-aralan niya mabuti, hindi lang yung biglang nangyari. Dahil yung sa ginawa niya sa nakalipas. Kung let's say, mahilig kang kumain na matatamis, kung ano-ano, then, kung aaraw-arawin mo siya, yung mga nakakatukso mga pagkain na yan. At one point sa future, pwede siya magka-epekto sa health mo. Pwedeng bumigat ka. Ano mo yun? Magka-problema sa kalusugan. Pwede. Ay, marami sa problema sa kalusugan galing sa lifestyle. Kung ano yung action na ginagawa natin. Bigyan lang kita ng malalim dito. Ngayon, pag-usapan natin dito, relationship, career and finances, and ano yung biggest blessing. So, pag-usapan natin, love and relationship. Maganda card mo dito King of Pentacles. So, sign ito na kung may person ka sa time na to, sign ito na gumaganda yung connection. So, tingin ko yung love and relationship, medyo maganda siya. Mas nagiging seryoso yung takbo ng connection, mas nagko-connect ka sa partner, mas nararamdaman mo na, meron naman talaga akong partner. Hindi man ako nag-iisa. So kung may asawa ka din, possible, kung dumadaan ka sa problema, sana naman kung dumadaan ka sa problema, hilahin ka niya. Pupunta dito tayo. May napanood akong video chika ko lang. Sa video, yung babae, sinasabi niya na iniwan niya yung work niya, nag-resign siya sa work, and then, namamblema siya kasi parang kahit seasonal ayaw niya na mag-work, yung katawan niya tumatanggi sa work. Kasi yung lalaki sinasabi niya doon sa video na, guys, ito yung dahilan kung ba't yung mga girls, hindi pa niiwan na hawak lang nila yung cellphone. Kasi emotional nga babae, diba? So, may mga pangyayari na gano'n na isa na o-overwhelm tayo, na sobrang tayo na napipil natin. Hindi natin naiisip na dapat ko ba talaga itong gawin or hindi ko dapat itong gawin. Mga bagay na yan. So, medyo nahirapan ng babae sa decision kung ito ba tamang gawin or ito dapat gawin or ito ba dapat gawin. Share ko lang sa'yo na panood ko sa video. Tingin ko lang, ganun dating ng partner mo, nakikita niya nahihirapan ka and nakikita niya nangyari sa'yo and gusto ka niyang tulungan, gusto ka niyang magabayan. Yung basta niya, gusto ka niya talaga maitama ng direksyon kung nahihirapan ka. Pwede siya maganda yung relationship kasi makakapil ka ng support galing sa partner mo. Makaramdam ka na hindi ka nag-iisa. Na may person talaga nando sa tabi mo. Ngayon pag-usapan natin yung sa trabaho at kaperahan. Tingin ko marami kang friends sa work. Or kung hindi man, marami kang kasundo sa work. Hindi ako start yung celebration. So kung may isa-celebrate ka sa work, possible mangyari ito sa month na to. Active ka ngayon, magpa-participate ka. Kung ano yung normal na nangyayari sa work mo, magpapatuloy siya ng ganyan. Ngayon kung bago ka lang sa work, then mas marami kang makikilala, mas marami kang taong makasama, kakaroon ka ng pagkakataon na mas makilala sila mabuti. Finances mo, tingin ko maganda siya kaso may tendency na mahilig ka sa happy hours. Kasi naniwala ka sa you only live once. Ano yan, yung
mindset na minsan lang naman minsan ka lang mabuhay, enjoy ko na. So pag ganun yung mentality mo, ang mangyayari doon is pag marami kang pera, marami ka din gustong gastusan. Gusto mong bumili nito. And dahil free of cost sa may mga tao, possible, isa na engganyo ka pa ng ibang tao. Like ibang tao sa work, na bilhin mo to, maganda to. Yung hindi ka makahindi, hindi ka makatanggi, or naeengganyo ka. Possible na influensyahan ka din ng mga kaibigan mo, mga ibang tao. So papagastos ka. Tingko, may mga bagay kang talagang bibilhin na kailangan mo or dapat mong bilhin. And marami din sa bibilhin mo yung mga bagay na nakita mo lang. Like nakita mo sa kaibigan mo, nakita mo sa katrabaho mo, nakita mo sa online. Yung parang na-influence ka, na-influensyahan ka. Or sa negative, natukso ka. Hindi mo naisip na pag binili ko to medyo mahirapan ako sa budget ko. Hindi naman siya sobrang zero. Hindi ko nakikita ang zero. Nakikita ko siya more nasa middle class yun. Kumikita ka naman, ayos naman yung pagkita mo. Kaso, hindi ka makaipon masyado kasi marami kang binibili, marami kang gustong bilhin, o marami kang ginagastos. Na lahat siya nagpupunta sa buwan na to. Tapos pa naman ang expect na medyo magastos sa buwan na to. Pwedeng marami kang kailangan bilhin, marami kang dapat na pagkagastusan. I mean, meron ka talagang kailangan bayaran, na kailangan mong bayaran this month. Kung ano meaning nun sa'yo, also mas general reading, kailangan mong pag-aralan yung context ng life mo. Like, ano ba nangyari sa buhay ko? Ano ba sitwasyon ko? Ano ba ako mga utang na binabayaran? Mga ganon. Kailangan ko babayaran to. Kasi, tayo nakakaalam ko ano yung personal finances natin diba? Tayo nakakaalam ng personal financial situation natin. Tingin ko lang, sakto lang siya. Hindi ko siya nakikita na sobrang gaganda, sobrang dadami. Kasi marami happy-happy So, happy-happy, pwede siyang happy-happy kasi kumakain kayo palagi sa labas, or happy-happy kasi laging gumagala ng mga kaibigan mo, or happy-happy kasi nag-a-add to cart ka, or meron ka lang talagang mga ginagastusan. Meron ka mga bagay na pinagkakagastusan. Pag-aralan. Kasi, kailangan mo lang tingnan dito, ito ba bibilin ko? Mayroon ba itong balik sa akin? Like, kung bibilin ko to, pwede ko bang pagkakitaan itong binili ko? Ano yung pwede kong gawin para itong nabili ko is magamit ko ay mag-produce to ng pera sa akin? Marami naman paraan na ganun. Hindi lang kita nang nakikita ko. Pagdating sa career, sa career mo, sakto lang din. Kung nag-enjoy ka sa career na meron ka, tuloy-tuloy lang siya. Kung masaya naman sa work, then mag-enjoy ka sa work, dadami yung mga kakilala mo, napopokus ka sa networking. So, pas man yung mga importante kang taong makilala sa buwan na to. Mas ma-involve ka sa mga projects, mas sumali ka sa mga communities, mas dumami talaga yung mga tao na kakakilala sa'yo. Pagdating sa finances, maganda naman finances mo, kaso tingin ko mataas ang lifestyle mo. Mas mataas siya sa parang kakayanan ng income mo. Kung let's say, ito yung sweldo mo, yung ginagastos mo, medyo angat pa siya doon. So, kung hindi ka mag-iingat, pwede ka ma-negative. Pwede. Pero kung pag-aaralan mo yung budgeting, then masasakto lang. Kikita ka, magagamit mong pera mo, and then mapapakinabangan mo siya. Mamibili mo yung mga dapat mong bilhin. Hindi ka more siya bibilhin kasi mabayaran. So, kailangan pag-aralan. May nauuna ba yung mga bibilhin kasi bayaran? Kasi kung gano'n, kailangan unahin mo bayaran kasi bibilhin. Kailangan kita ng nakikita ko. Ano yung biggest blessing mo? Naman card ito So, naman card din naman siya more nagko-connect sa blessing. Tingin ko, kung hindi man material na bagay makuha mo, more siya, may feeling na safe ka pa rin. Kahit anong nangyayari, always ka nakakalusot, always kang safe, and nasusunod mo yung intuition mo. So, ito yung tama yung kutob ko. Ngayon, hindi ko alam kung ano yung ginagawa mo na kailangan mo yung intuition mo or kailangan mo yung kutob mo. Pero kailangan mo pag-aralan ito mabuti. Ma'am sa inyo, ang swerte mo kasi tama yung kutob mo. Tama yung intuition mo na ito ang dapat piliin or ito ang dapat kong gawin or ito talaga. May something na siya sa, ito yung tingin kong dapat kong gawin. So, pwede ka magkaroon ng blessing dahil nahulaan mo ng tama or pwede ka magkaroon ng blessing dahil
Sinunod mo yung intuition mo. Or may sinabi intuition mo ginawa mo and then nagkaroon ka ng blessing. Example nito, let's say, meron ka naisip na tao, naisip mo siya kausapin, and then inoperang ka niya ng opportunity na alam mo hindi mo basta makukuha sa ibang tao. Or example nito, kung let's say may nakita ka online na sa tingin mo makakatulong sa'yo, and then nag-send ka ng message doon, and then nag-reply siya sa'yo, nagbigay siya ng opportunities sa'yo. Basta sinunod mo yung intuition mo, dinala ka niya sa blessing. Yung gabay, papunta sa blessing is your intuition. Pwede din ito ma-expose sa'yo yung mga tao na hindi mo dapat talaga bigyan ng oras. More makita mo yung mga tao kung sino talaga sila. And pag-aralan mo, sino talaga yung mga taong gusto kong tulungan sa work ko, gusto kong tulungan sa career ko, or gusto kong tulungan na gumanda yung buhay ko. And yung mga taong hindi naman talaga nagsusupport sa'yo, may malinawan ka. May makita mo yung intention ng mga tao sa buhay mo. And maalis mo na yung mga hindi talaga nakakatulong sa'yo. May matanggal mo sa buhay, may mga nagde-drain ng energy mo. So, blessing na yun eh. Pag natanggal mo yung mga tao na yun, yung mga bagay na yun, mga sitwasyon na yun na nagde-drain ng energy mo, then medyo may pagkakataon ka na maayos mo yung life mo. Tingin ko matatanggal mo talaga yung mga negative energy, negativity, tsaka ilalayo mo yan sa'yo. So, pwede mo tingnan yung manta to parang cleansing din. Kapag cleansing ka, mamsing maglilinis ka talaga ng bahay, minsan nilipat ka ng tirahan, para lang magbago yung nararamdaman mo, magbago yung atmosphere, para may magbago sa kapaligiran mo. Kaya lang mo makarelax ka ng konti. Hindi ko biggest blessing na yung magka-peace of mind ka. Magkaroon ka ng clarity. Maging malinaw sa'yo kung ano talaga yung nangyayari sa buhay mo. Ngayon, magkaroon ka ng pagkakataon na obserbahan mo talaga yung pinaka-life mo ngayong month and tingnan ano ba talaga yung nangyayari sa akin? Ano ba yung mga issues ko? Ano ba yung mga problema ko? And isa-isa mo siyang makita and masolusyonan. Sabi ko nga, tingin ko marami sa mga kailangan mong ayusan, kulang isang buwan. Pero kung magsimula ka ngayong buwan na to, then pag matapos ng taon, marami sa mga malalaking problema mo, tingin ko mas solve mo talaga. So, yung biggest blessing mo is magka-awakening ka na kailangan ko na talagang ayusin yung life ko. Na kailangan ko na talagang seryosohin itong ginagawa ko. Pero ka lang na wake-up call. Pero wala na ako as sa reading, group number 2. Bigyan kita ng mga nakikita ko sa cards mo. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate. And if gusto mo ng personal card reading, send mo lang ako ng email sa email address ko, dalisataro@gmail.com, or pwede mo din ako i-message sa Facebook page ko, Dalisa Tarot. And thank you everyone for being here. I'll see you again on our future reading. Namaste. So sa group number 3, pinili mo si Knight of Wands. Sukatin mo cards para sa'yo. Pag-usapan natin dito, overall energy ng month ng August. Tingnan din natin dito yung buhay pag-ibig, and career, and financial. Tindi kita ng possible challenge na darating sa month na to. And ano yung payo sa'yo? And yung last card dito, ano yung pinaka-blessing na darating sa'yo sa buwan na to? So, mag-usapan natin blessing. The full energy. Pag lumalabas yung the full sa reading, isa sign na lalabas ka ng comfort zone. So, kung mayroon kang ginagawa na paulit-ulit, na pakiramdam mo, matagal ko na itong ginagawa, gusto kong mag-try na something na bago, then yung August is an opportunity para mag-try ka. Pagkatapos month ng August sa taon na to, kung marunong kang dumiskarte, malakas ang loob mo, hindi mo kailangan Leo yung zodiac sign mo. Pero nito tayo sa Leo energy. So Leo energy mo, lakas ng loob, yung courage na magsimula. So kung meron kang balak gawin kasi gusto mo magsimula ng something na kakaiba, na feeling mo gusto mo talagang gawin tong bagay na to, think ito yung magandang buwan para isagawa mo yan. So maganda to kung meron kang bagong trabaho, kung naghahanap ka ng trabaho, pwede magkaroon ka ng bagong trabaho. Kung may sa trabaho, pwede magkaroon ka ng mas magandang trabaho. Or kung gusto mong simula ng business, maganda itong buwan na to para simulan yon.
Kung wala kang karelasyon ng mahabang panahon, magkadadate tong buwan na to para magkaroon ng bagong karelasyon. Para lang yun sa mga singles. Para lang yun sa mga walang karelasyon. So kung may karelasyon ka, maganda tong time na to para mag-try kayo ng something na kakaiba ng partner mo. Yung blessing mo sa month na to is makapag-try ka ng something na bago. Makapunta ka sa mga lugar na hindi mo pa napuntahan. Magkaroon ka ng lakas ng loob na itry yung mga bagay na sa tingin mo exciting gawin na hindi mo nabigyan ng pagkakataon sa nakaraan. Pero ngayon, willing kang itry. Pero kung feeling mo may edad ka na, let's say lang, para sa mga tao na feeling na may edad na ako, sasakit na nga yung tuhod ko eh. Hindi ko, meron pa rin time. Sabi na nila, hindi mo kukuha yung gusto mo kung lagi ka na lang feeling komportable or feeling safe. Kasi dito minsan, kailangan natin mag-take my risk. And you have to use your intuition. Kung ano nakikita mo sa pinaka-heart mo. Kung ito ba bagong trabaho, bagong relationship, lugar na pupuntahan, o bago ba tong business venture na gagawin mo. And you have to use your intuition. Kung ano yung nafe-feel mo sa pinaka-heart mo. May pag-usapan natin yung next card. Ano yung overall na tema or energy ng buwan na to sa'yo? Kasi ang man kasi sign na isa kang tao na hindi ka reactive. Bago ka gumawa ng action, pinag-iisipan mo mabuti. Bago ka magbigay ng opinion, pinag-aaralan mo din sasabihin mo. Ay, ito kasi si Hangman is nag-step back ka ng konti. Pinag-aaralan mo muna yung sitwasyon. Tingin ko lang magkakaroon ka ng pagkakataon na i-assess. Tingnan kung nasa ka na sa light mo ngayon. Malapit ka na ba sa gusto mo mangyari o malayo pa? Yung Hangman din, assign siya ng mga sakripisyo. Yung gagawin mo para sa ikabubuti ng future self mo. Yung mga sacrifices na kailangan mong gawin. Binabagit lang natin sa salitang sacrifice, pero pwede mo na rin siyang tingnan, discipline. Ito yung didisiplinahin mo yung sarili mo. So kung may mga binabala kang gawin sa buwan na to, dito papasok yun. Kung nasi meron kang mga gustong mangyari bago matapos ng taon, tingin ko sa mata August, kung ginagawa mo naman kailangan gawin, ipagpapatuloy mo pa rin yun. Tingin ko kasi disiplinado ka na person. Yung feeling mo, hindi ako disiplinado then, pwede kang pumili ng ibang group. Kasi lahat ng mga disiplinado, tingin ko dito sa group number 3. Diba? Mga disiplinado, pasok. Ang gano'n. Simple yung paraan para maging disiplinado. Mahirap siyang gawin. Para disiplinado ka, kailangan meron kang connection sa gusto mong mangyari. Emotionally invested ka din doon. Manalim lang yan. Example lang to. Kung let's say, ayaw mo sa weight mo. Sample lang naman to. Wala naman tayong pinaparintan dito. Sample ko lang to. Kasi ayaw mo sa weight mo. Ang gusto mong pumayat. Kailangan mo disiplinahin yung sarili mo para pumayat ka. And yung disiplina na yun, marami yung pwedeng kailangan gawin. Diba? Kailangan bantay mo yung kinakain mo. May exercise, dapat nandun din. And maging aware ka sa ginagawa mo sa katawan mo. Ngayon, paano mo didisiplina sa sarili mo? Hindi na question na. Kung meron ka emotional investment sa goal. Kung nakikita mo yung future self mo as totoong-totoo. Meron version mo na sexy, meron version mo na magandang katawan. Totoong-totoo siya. Na-imagine mo talaga yun ka. Then, kahit pahirap na hirap ka, pabangon ka para gawin yung kailangan mong gawin. Kasi gusto mo magkatotoo yung nakikita mo sa imagination mo na ikaw. Yung sexy na yon, yung magandang katawan na yon. So, gagawin mo. Lalabanan mo, antok mo, tatayo ka, and maglalakad ka ng jogging. Kahit hinahabol ka na aso. Pagti na kita. Pero gagawin mo yun. Kasi, mas gusto mo makita yung future version mo. Mas gusto mo maging siya. Hindi na ayaw mo kung sino ka ngayon. Gusto mo lang mas makita yung version na yun. Alam mo lahat ng version ng sarili mo. Pero always, merong version mo na mas makakatulong sa'yo. Diba? Kung magandang katawan mo, malakas ang katawan mo, then matutulungan ka din sa pag-abot ng mga pangarap mo.
Bigyan na kitang sample. Sa tingin ko, marami kang mga aayusin, marami kang mga asikasuhin, busy ka sa month na to, may mga bagay ka na pinag-aaralan, may milestone ka din na ma-achieve, kung ano man yung matas mong pangarap. Tingin ko, malapit-lapit ka na sa goal. Tingin ko, meron kang big goal na ma-check talaga sa month na to. Tapos sobrang big niya, mabibigla ka na rin. Ano mo yun, matutula ka na rin. Kung ano man yun, para kanina yung message na yan. You have to use your intuition. Kasi kung nakakaalam ko ano yung personal goals mo. Because sa month na to, marami kang madidiscover tungkol sa sarili mo. Maiintindihan mo na, disiplinado ka naman talagang tao. Matagal ka ng disiplinado. Makalimutan mo lang disiplinado ka. Ang pag-usapan natin dito, something sa trabaho. Tingko yung trabaho mo is kaganda. Kasi 10 of Cups ang card mo dito. Ang pinili mo is Knight of Wands. So si Knight of Wands sign ito na excitement. So kung bago ka sa work, tingko makakaramdam ka ng excitement sa bagong trabaho mo. Magkakaroon ka ng mga bagong kakilala. And sa paningin ko din gaganda yung career mo. So sa August, pwede ka makaranas sa mga exciting na mga pangyayari sa work. And exciting na nangyayari sa work. Pero sample nyo na, let's say may mga events sa work, may mga pupuntahan, iba team building pa kayo. Yung iba, awards, pwede din mga bonus, pwede rin. So, pwede mo na-claim na magkakaroon ka ng mas maganda-gandang kita. Kung nag-business ka, dadami mga kliyente mo. Dudumugin ka nila. Ngayon, ayusin mo yung schedule. Kung nag-business ka, gaganda yung business mo. Kung nag-work ka on your own, like freelancing, then makaka-attract ka na maraming clients. Kung may client ka ngayon, nararamdaman mo parang family mo na rin yung client mo. May napapalapit na din doon mo sa client mo. And tinutulungan ka din yung sa mga pangangailangan mo. May nararamdaman mo yung work mo is masaya, maganda, gumaganda, or love mo yung work mo. And then love mo yung work mo, binibigay mo yung best mo sa ginagawa mo. And then gumaganda siya na gumaganda habang tumatagal. So tingin ko magkakaroon ka ng positibong balita pagdating sa work. Kung nag-abroad ka, i-take mo na to as positive sign na pwede magkaroon ng improvement or progress yung pag-abroad mo. Kung nahirapan ka sa work na mahabang time, yung feeling mo nahirapan ka talaga, kung sa month ng August, magkakaroon kang decision kung ito bang career na to is gusto mong ipagpatuloy or kung itong work na to is gusto mong ituloy or lipat na lang. So, sa napunta dito, pag tinuloy mo yung ginagawa mo, eventually, ma-inlove ka na rin sa trabaho mo. Mamahalin mo na rin ginagawa mo. Kung hindi mo naman gusto yung ginagawa mo, then, eventually, mag-ending yung kung ano man yung ginagawa mo, tatapusin mo dito. And nilipat ka sa something na mas exciting, mas maganda, and mas papabor sa'yo. So, pag-usapan natin dito, love life and relationship, at yung pinaka-challenge mo sa buwan na to. And payo sa'yo. So, sa love life, ang card mo dito, 7 of Wands. So, sign ito kung may partner ka, possible. Nakaramdam ka na meron kang kailangan gawin para protektahan yung relationship. Medyo nag-struggle lang ng konti yung connection. Dahil lang sa feeling na may mga distraction, may mga umaagaw sa attention ng partner mo. Kung may connection ka, gusto mo lang patunayan na kaya pa namang i-save yung connection, okay pa naman yung connection, patutunayan namin na okay naman yung connection namin. Gusto mong ipaglaban yung connection. Yung pagkayari mabuti, meron ka bang problema sa relationship? Kasi kung meron, always naman pwede tayong mag-ask ng help, tulong sa mga taong mas nakakakilala sa atin. Kung meron kang konting problema doon, may konting tampuhan, pagtatalo, hindi pagkakaunawaan na pwede mangyari sa buwan na to. Ngayon ko single ka, tingin ko very selective ka. Gusto ko sana sabihin choosy. Pero, selective na lang. Selective kasi mapili. Mas maka-attract ka ng mga tao sa buhay mo, like maka-attract ka ng attention galing sa opposite gender. Mas ibang tao. Pero, hindi ko pa nakikita yung hinahanap ko. Hindi ko mataas talaga yung standards mo. Always man, ikaw mag-decide kung sino sa tingin mo bagay sa'yo. So, pwede magkaroon ka maraming tao makilala, may mga
tagahanga ka doon, may admirers, iba sa'yo, may maniligaw, may nagsusuyo sa'yo, may iba sa'yo, pwede binabalikan ka din ng person mo. May nahihirapan lang pumili. Ako marami ka naman talagang pagpipilian. And kung feeling mo, wala naman nililigaw sa akin. Then, possible kailangan mo magkaroon ng confidence sa sarili. Yung 7 of Wands kasi card ko lang, stand your ground, be confident, huwag ka matakot mag-stand out. Since kailangan natin ng confidence, kailangan natin visibility. Basta kailangan natin makita. Ano mo? Kung may tago ang ganda, yung nag-a-attack ka ng person. Yung kung hindi naman, join ka sa akin, hermit mode tayo. Dito lang tayo. Para lang ito sa mga nag-a-attract ng connection. Para sa mga taong wala naman care sa love life, kung pwede mo naman i-pass itong part na to, skip mo na to, pass forward ka doon. Susunod na sasabihin ko. Kasi hindi mo lahat ng tao gusto ng relationship eh. Kasi may mga pumunta dito na hindi talaga interesado marinig yung love and relationship. Wala kang care dyan. Iba yung gusto ko marinig. Ang gusto mo pwede ka mag-skip. Take what resonate with you. And leave the rest para doon sa iba. Think ko lang, very challenging yung love and connection. May feeling ka na paglaban ko pa ba itong person na to? Ay, kailangan ko ba ipaglaban to nararamdaman ko? Or may feeling lang na baka may competition na ako, baka may maagaw na sa person ko. May kaba lang, may takot. Para sa mga tao naman na walang care sa love and connection, then possible chill ka lang. Alam mo may nakakagusto sa'yo, alam mo mayroong nakakashare dyan, pero wala kang time para sa kanila. Very competitive ka, focus ka sa goal mo, and yun lang ang iniisip mo sa month na to. Gusto mo lang maayos yung mga ginagawa mo. Very busy ka, at meron ka mang inaasikaso. So, nakahalos time inilalaan dito. Yung pag-usapan natin challenge mo. Think yung challenge mo something sa pagiging impatient. Ay, may kailangan ka ng magawa na hindi mo alam kung ano yan. Di ba sa inyo yung feeling na nagmamadali ka lagi? Kung ano meaning na nagmamadali, pwedeng mamadali ka kasi lagi kang para malilate sa trabaho, or nagmamadali ka kasi meron kang mga kailangan tapusan, hindi mo kayang tapusan. Yung feeling na kulang yung oras, na ginagawa mo naman lahat ng best mo, pero hindi mo matapos lahat ng ginagawa mo. Tingin ko din, nadidistract ka, dami kang mga kailangang asikasuhin, hindi mo alam kung ano uunahin. Something lang siya sa priorities. So, sobrang daming ginagawa, hindi mo alam kung ano yung uunahin mo. Something din siya sa time management. Think ko hindi siya time management talaga, no? Siya managing your priorities. Nasa pag malinaw naman siya kung ano yung kailangan mong gawan. O sa magkakaroon ka oras para doon. Hindi ka lang marami kang ginagawa. Very busy ka na person. And madami din tao na gusto kang kausapin, gusto kang makasama, gusto kang gayain. And may mga bagay ka na ayaw mo din pabayaan. So, challenge mo dito is paano mo ba talaga babalansehin lahat? Paano mo ba magagawa lahat? Hindi ko kailangan mo ng help. Hindi kung marami kang ginagawan, hindi mo na kaya. At hindi ko kailangan mo ng assistant. Kung nag-business ka, possible makakatulong yun sa'yo, mag-hire ka ng ibang tao na gagawa ng trabaho mo. Or mag-ask ka lang ng help sa mga tao para medyo mabawasan yung mabibigat na ginagawa mo. Nasa opisina ka, ganun. Kung hirapan ka sa ginagawa mo, pwede ka magpatulong sa ibang tao. Pwede ka magpa-coach. Pwede kung isa kang tao mahilig mag-aral, nagsa-self-study ka, pwede kang mag-join ng mga grupo, ng mga nag-aaral din, pwede kang mag-join ng mga communities, or mag-ask ng help sa teacher, pwede din. Tingin ko na marami kang ginagawa, mahirapan ka mag-focus. Possible sa din challenge mo social media. Sabi niyan, alam mo, kailangan mo itong gawin pero marami kang gustong panoorin, marami kang gustong gawin online, gusto nyo nag-gaming pa, naglalaro ka. So, itong mga bagay na umaagaw ng oras mo. So, kailangan mo lang talagang tingnan. Alin dito yung tatanggalin ko? Alin dito yung kailangan ko lang tanggalin? Kailangan ko lang munang palampasin. Hindi ko kailangan mo mag-focus. So, kailangan mo din mag-concentrate. So, tingin ko yung problem mo sa focus, sa concentration, sa pag-manage ng priorities mo. Hindi ko naman isa kang tao na high achiever. Gusto talagang gumanda yung buhay mo. So, kung nag-resonate ka sa message ko, tingin ko magagawa mo ng paraan siya.
Mapapag-aralan mo yung schedule mo. Mapapag-aralan mo kung anong kailangan mong gawin. May last ko dito, payos sa'yo. Isa malukaps kasi nakikita ko siya as options. Minsan mahirap din pag marami kang options. Kasi nahirapan din na pumili. Tingin ko yung magiging isa sa challenge mo. Ang daming opportunities na dumarating sa direction mo. Hindi mo alam kung anong yung i-grab. Alin yung hahayaan mo na lang na mag-slide. Ano mo? So yung payo sa'yo, kailangan mong tingnan kung ano talagang gusto mo mangyari sa buwan na to. And doon ka tumingin. I-focus mo attention mo doon. At kung ano yung mga shiny object dyan, yung mga nangaagaw na attention mo, pwede mo na lang hayaan silang mag-fall away. Isa ayaw natin mag-let go ng mga opportunities. Kasi nanghihinayang tayo. Pero may mga opportunities na minsan kailangan natin mag-no para dumating yung gusto natin. Kasi pa sa'yo, piniin mo yung talaga nag-resonate ka. Pag-isipan mo mabuti yung mga decision mo. Huwag ka mahinayin sa mga opportunities na pinalampas mo para sa mas magagandang opportunities. Mag-stand ka sa decision mo kung ano man yung mga naging decision mo. Payo sa'yo is huwag kang madala ng emosyon mo sa paggawa ng decision. And tingnan mo sa sitwasyon kung ano talaga nangyayari. Pag gumagawa tayong decision, minsan kailangan natin pag-aralan mabuti. Tingnan mo din lahat ng options mo. And timbangin mabuti. Kung marami kang masyadong opportunities, options, marami kang pinagpipilian, then tingnan mo kung saan ka talaga nag-resonate. Alin yung mas makakatulong sa'yo? Alin yung kailangan mo? Hindi ko very busy month na to para sa mga nagpunta dito. Sobrang daming opportunities na nilunod ka na. So dami. And ikaw nakakaalam. Isa kang tao na kasi na kilala or nandun ka talaga sa posisyon na nalalapitan ka ng mga tao. Gusto ka nila makasama, makausap, makakuntuhan. Mayroong power sa salitang no. Hindi tayo nag-no kasi gusto natin i-reject yung isang tao. Minsan yung no na rin yan, magsisave sa person na yan. Kasi hindi ka naka-align doon sa person. Plus, hindi kayo mag-work together, diba? Mas magandang makapunta ka sa mga tamang opportunities. Kaya minsan yung no, hindi talaga siya rejection, redirection siya. Ngayon kung ikaw naman yung nakakaranas ng nagno-no sa'yo yung mga tao nilalapitan mo, yung mga kinakausap mo no ng no, nag-check ka dito no, nag-check ka dito no. Ano siyang itrato na rejection? Tingnan mo siya sa redirection. Na kung nag-no sila, may mag-yes sa'yo. So pag nawala yung fear of rejection mo, then wala makakapigil sa'yo. Magagawa mo yung mga bagay na kailangan ang gusto mong gawin. Pero wala na ako as sa leading group number 3. Binigyan na kita na nakikita ko. Pagdating dito sa love, dito sa payos sa'yo, and kung anong challenge na haharapin mo sa buwan na to. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate. And gusto mo ng personal card reading, sama lang ako ng email sa email address ko, lalisataro@gmail.com, or pwede mo din ako i-message sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. And thank you everyone for being here. I'll see you again on our future reading. Namaste.